Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Attorney Anselmo at pag-usapan po natin ngayon ang mga importanteng pangyayari sa bansa. Papasimplihin natin and for educational purposes lang ito. So mag-recap muna tayo. Noong May 11, 2026, nag-start na po ang regular plenary session ng 20th Congress. So sa Senado po tayo mag-focus. Ano po ba nangyari sa Senado? Unang-una, na-vacate ang lahat ng position sa Senado at na-elect po si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President ng Pilipinas. Ano ang naging boto? 13, 9, and 2. 13 ang sang-ayon, 9 ang hindi sang-ayon, at 2 nag-abstain. Ibig sabihin, wala silang boto, whether sang-ayon or hindi sila sang-ayon. And aside from this, nagkaroon po ng tensyon between the NBI agents and yung personnel ng Senado. Ang sabi po kasi ni Senator Bato ay allegedly, pinrevent siyang papasukin ng mga NBI agents sa loob ng Senate Hall para sa session ngayon. Oh, hinara ko ni mga NBA. Nirwrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. At isa po sa mga naging motion si Senator Bato ay ang pagpapatanggal ng mga NBI agents within the Senate premises. At sa ngayon po ay umalis na po ang NBI agents within these premises. Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we will respect that. So pasimplihin na lang natin, yan po ang recap ng mga nangyari noong May 11, 2026. Ang kailangan talaga natin gawin ngayon ay i-explain, pasimplihin at klaruhin sa ating lahat ano ba ang legal perspective sa lahat ng mga pangyayaring ito. So, i-enumerate natin ngayon yung tatlong issues na relevant sa balita natin. Unang-una, yung tinatawag na equality ng executive and legislative branches of the government. Pangalawa, yung concept of privilege from arrest. At pangatlo, yung importance ng presence ni Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas tungkol sa impeachment ni VP Sara at tungkol sa election ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President of the Philippines. Simulan natin sa first issue. Sa Pilipinas, meron kasing tatlong co-equal branches na tinatawag. Unang-una, executive branch. Ang head po dyan, ang presidente, si BBM. Ang legislative branch naman po, dalawang hana yan. Senado at yung House of Representatives. Sa Senado, ang leader, Senate President. In this case, si Senator Alan Peter Cayetano po ito. Sa House of Representatives naman, Speaker of the House ang head. In this case, si Congressman Bogie D po ang House Speaker natin ngayon. At ang pangatlo pong co-equal branch ay ang Judicial Department or Judiciary. In this case po, ang heads ay ang Justices of the Supreme Court. At ang Chief Justice po ng Pilipinas ngayon ay si Chief Justice Alexander Jesmundo. So ngayon, nagkaroon nga po ng tension between the NBI and the Senate personnel. Ang NBI po ba nasaan? Nasa executive branch po ang NBI. Ang NBI po ang National Bureau of Investigation. Under po ito ng DILG o ang Department of Interior and Local Government. Ang secretary po ng DILG ay si Secretary John Vic Remulla, ang dating governor ng Cavite. At ang DILG naman po ay under ni President BBM. And on the other hand, yung pong Senate personnel, no, yung Sergeant at Arms na nababanggit po sa balita ngayon ay empleyado, officer ng Senado. Na ang head nga po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya po unique yung situation ngayon ay iba kasing hanay ng gobyerno. NBI on one hand and Senate on the other hand. Wala po kasing issue kung governor or mayor, sabihin natin, or board member yung kasali sa issue. Why? Kasi ang governor, ang mayor, ang board member, part po ng executive branch. So yung mga opisyalis po natin sa munisipyo, sa city natin, si mayor ganon, si vice mayor ganon, si konsihal ganon, si kapitan ganon, wala pong problema yan. Kasi nandito po sila lahat sa executive branch na ang head nga po natin, president. Ang problema ngayon, kumabila kasi tayo ng branch and syempre, mataas po ang ranggo nung kabila kasi senator nga po. So ngayon, magkakaroon tayo ng issue. Pwede nga po bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa o hindi bilang isang incumbent senator of the Philippines? At dahil dito, pupunta tayo sa pangalawang issue natin. Sa pag-usapan natin ngayon, yung second issue, yung tinatawag nating privilege from arrest na nakasaad po sa Constitution
of the Republic of the Philippines. Under Section 11, Article 6 of the Constitution, mag-i-English muna tayo, papasimple natin later on. A senator or a member of the House of Representatives, in this case, si Senator Bato ang issue natin, so senator tayo, shall in all offenses, punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. Yan po ang important issue talaga dito. At yung pong mahabang sentence na yan, pasisimplehin natin, may tatlo lang na elemento talaga. Unang-una, kailangan incumbent senator or incumbent congressman or congresswoman. In this case, nabanggit ko na nga din, si Senator Bato ang issue natin. Pangalawa, kailangan may offense. And the offense, yung prescribed penalty para dito ay not exceeding 6 years imprisonment. So pag pumunta tayo sa Revised Penal Code, yan yung criminal law talaga sa Pilipinas. Kapag sinabi yung 6 years max, ang tawag po sa penalty ay presyon correctional. Yan, kakaibang concept po sa atin yan, especially sa mga nanonood. Ang ibig lang po sabihin ng presyon correctional ay yung prescribed penalty ay 6 months and 1 day to not exceeding 6 years. Kapag lumagpas na, ang tawag po dito ay presyon mayor na. Pag presyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Tapos, reclusion temporal, yan naman, 12 years and 1 day to 20. At kapag reclusion perpetua, yan, alam kong familiar kayo, narinig nyo na yan. Kapag reclusion perpetua ay 20 years and 1 day to 40 years na. So, ibig sabihin, kapag presyon mayor, reclusion temporal, reclusion perpetua, ang penalty pwede nang hulihin. Pero kapag lower than that, sabi nga natin, presyon correctional pababa, 30 days lang ang kulong, sabihin natin, hindi pwedeng arestuhin if, pumunta tayo sa number 3 element, if the Congress is in session. So, dapat meron pong session ang Congress para magkaroon ng privilege from arrest. Kasi kung wala naman pong session, pwede talagang arestuhin whether maliit, bababa lang, or mataas ang penalty. O ngayon, pag sinabi nating Congress is in session, napakasimple. Yung legislature, in this case yung Senate, it is officially in meeting and conducting its work. Ang isa pang tawag dyan ay it's officially in business. Yung trabaho ng Senado, gumawa ng batas, mag-hearing, meron po ngayon. So in this case, nagkaroon po ng session, nabanggit nga natin kanina, nag-start na po yung regular plenary session ng 20th Congress. Kasi nga, ano ba ang issue ngayon? Di ba? Unang-unang impeachment. Ano pa? Election ng bagong Senate President in session po. So ano naman ang kalaban ng in session? Dalawa, merong adjournment at merong in recess. Huwag kayong mahihirapan na, pasisimplehin natin. Pag sinabi nating in recess, parang sa eskwelahan lang. Hindi ba? May lunch break, may recess. Yun po yun. Ibig sabihin, kapag ang Congress ay in session, tapos mag-lunch break muna sila. Coffee break, diba? CR break, or minsan holiday break, Relax muna, wala munang session ng Sabado at Linggo. Ang tawag po dyan, in recess. May session pa din, pero break time muna tayo ng sandali. O pag sinabi naman nating adjournment, ito talaga yung kalaban ng in session. Pag sinabi mong the Senate has been adjourned, or the Senate is adjourned, ano man yan, ibig sabihin, stop muna. Wala na talagang session. Kailan po ito nangyayari, yung pamilyar tayo? Kapag magkaaroon na ng panibagong eleksyon. Siyempre, magkaaroon na ng bagong set ng senators, yung Magic 12 na tinatawag natin, or pag sa lower house tayo, siyempre, mapapalitan, pwede yung lahat ng mga congressmen and women sa House of Representatives, magkaaroon po ng adjournment. Wala muna talagang business or wala muna talagang meeting at all. So, yan po ang tatlong konsepto o tatlong elements. Ulitin natin. Unang-una, dapat incumbent senator or congressman, congresswoman. Pangalawa, yung offense. The penalty, not more than 6 years imprisonment. At pangatlo, the Congress is in session. So, sa sitwasyon po, ni Senator Bato, walang problema, incumbent senator si Senator Bato. Wala ding problema sa session. Kakabanggit nga lang natin, kaka-start po ng regular plenary session ng 20th Congress. Nagkaroon po ng issue ngayon dun sa offense. Kasi ang alam po natin, usually, kapag sinabi nating offense, yun yung nasa Revised Penal Code. Murder, homicide, robbery, libel, pasok dyan. Walang problema. Yun ang alam natin physical injuries. Dyan yun. Kaya lang kakaiba po kasi yung crime in this case. At ito po yung tinatawag na crimes
against humanity na kaso din po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang dapat nating itakil ngayon kasi yan po ang uniqueness o kakaiba sa sitwasyon natin. Noong May 11, 2026, kinumpirma na po ng ICC, ng International Criminal Court, na mayroong warrant of arrest laban kay Senator Bato tungkol sa crimes against humanity. So lagi nating nakikita sa balita yan. Ano ba yung crimes against humanity na binabanggit? Kailangan pasimplehin natin. So sasabihin ko sa inyo ngayon para maintindihan nyo in layman's terms. So babasahin po natin ito ngayon para mas malinaw, hindi tayo magkamali. Pupunta tayo ngayon sa Republic Act number 9851. Pilipinas po ito, Ito po ay naging effective noong 2010. So matagal na panahon na, 16 years ago, naging effective yung batas na ito. At sa discussion po natin ngayon, may dalawang important concepts o terms na kailangan tayong itakil. Unang-una, yung tinatawag na genocide. Genocide. Important ito ngayon. At pangalawa, nabanggit na nga natin yung crimes against humanity. Kailangan mapag-differentiate natin yung dalawa na ito para makita nyo ano ba talaga yung crimes against humanity. Simulan natin sa genocide ngayon. So pag sinabi nating genocide, ito po yung tinatawag na ethnic cleansing, religious cleansing, dyan po papasok. Basahin natin yung technical term. Genocide means acts with intent to destroy national, ethnic, racial, religious, social, or any other similar, stable, and permanent group, such as killing the members, causing serious bodily or mental harm to members of the group, and so on and so forth. Pasimplehin natin, gawa natin na example. Sabihin natin yung bansa, ayaw nila sa mga religious members na ito. Ayaw nila yung religion na to. Ano gagawin nila? Papatayin nila lahat yung miyembro noong relihiyon na iyon. Gawa natin ng real life example. Noong pong unang panahon, noong Roman Empire pa ang namamayagpag sa earth, hindi po nila gusto ang mga Kristiyano. Diyan po sila Saint Peter, Yan po yung mga unang members ng Christianity. Ano po ang nangyari? Kapag nalaman nung araw ng Roman Empire na ikaw ay member ng Christianity o part ka ng Christianity, papatayin. Yan ang example ng genocide. Ano pa another example? Yung mga katutubo, ayaw na namin ng mga katutubo sa bansa namin. Ano gagawin? Uubusin lahat ng mga katutubong ito. That's also genocide. Yan yung pamilyar tayo. Kasi kayang-kaya nating i-link yung dahilan bakit papatayin yung mga tao. Another example ng World War II. Diba? Si Hitler, kalaban niya yung mga Hudyo. So ayaw ni Hitler ng mga Hudyo, uubusin niya. That's also another example of genocide. Napakasimpleng gawa ng example kasi marami na rin pong nangyari throughout the history ng genocide. Saka may clear group nga, religion, race, ethnic group, and so on and so forth. Ano naman ang crimes against humanity ngayon? So babasahin ulit natin para mas simple. Kapag sinabi natin crimes against humanity, ang sabi po ng batas, same law, any act when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack such as willful killing, extermination, slavery, enslavement, arbitrary deportation, ibig sabihin pinalalayas doon sa lugar, and so on and so forth. So dito po, wala talagang defined na group. Kanina kasi alam natin, Christianity, race, katutubo, alam natin. Ang nakasulat po sa crimes against humanity, civilian population. May populasyon ng mga civilian na pinatay ng gobyerno, pero hindi natin alam ano ba talagang grupo ito. So kung ililink po natin ito sa kaso ni former President Duterte and ni Senator Bato, ito po yung drug war. So pag sinabi nating civilian population, ano po in this case? Pwedeng yung mga gumagamit ng droga and so on and so forth. Get nyo na yan. Kaya po, yaan yung kaso. Crimes against humanity. In this case, meron daw widespread attack. Allegedly, ang gobyerno noong panahon ni President Duterte laban sa, in this case, yung mga gumagamit ng droga. Hindi po defined group, pero civilian population. Kaya ang naging kaso ay crimes against humanity. So ako ngayon ang magtatanong sa inyo. Siyempre, ito discussion lang naman. Pumunta kayo sa comment section. Yung po bang kaso kay Senator Bato, hindi ba wala naman sa revised penal code? Sinasabi ko nga sa inyo, nasa ibang law. In this case, crimes against humanity. Yan po bang krimen ay mako-cover nung privilege from arrest, meaning hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato habang in session ng Congress? Or pwedeng arestuhin si Senator Bato kahit na in session ang Senate? Ilagay niyo po sa comment section. At pupunta tayo ngayon sa third issue. Gaano ba ka-important ang presence ni Senator Bato para sa impeachment ni VP Sara at
at ng election ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President ng Pilipinas. So dun muna tayo sa election ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Para kasi maging Senate President ang isang senador, kailangan niya ng 13 out of 24 votes. Bakit 24? Kasi 24 ang mga senador sa Pilipinas. So kailangan maka-13 siya para siyang ma-elect na bagong Senate President. Kapag sabihin natin si Senator Bato ay wala sa Pilipinas, no, ng ibang bansa, sabihin natin, mag-iiba po ang botohan. Instead na over 24, magiging over 23 na lang. Ito po yung kasong Avellino versus Cuenco. Naku, nagkaso tayo. Matanda na po yung kaso, no? 1949 case. Ang sabi po sa kaso na to, kapag ang senador ay nasa Pilipinas, wherever he may be in the Philippines, whether nasa session talaga siya or hindi siya umattend ng session, over 24 ang bilang. Yan. Pero kapag ang senador ay wala sa Pilipinas, magiging over 23 na lang. Yan ang malaking pagkakaiba. So, magyayari po dyan, majority wins. Kasi para maging majority ka ng 24, kailangan mo 13. Pero paano naman kapag over 23 na lang? Hindi na 13 ang majority niya. 12 lang ang kailangan mo. Majority wins na kasi 12 plus 12, 24. More than 23. Diba? So, 12 over 23, pasok na para maging bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. O paano naman po ngayon sa impeachment ni VP Sara? Para po ma-impeach ang isang impeachable officer. So, sino ba ang mga impeachable officers ng Pilipinas? Sisimplihin na lang natin. Unang-una, the President. Next, the Vice President. Next, the Justices of the Supreme Court. Next, the Ombudsman. And lastly, the Chairmen and Commissioners of the Constitutional Commissions. Ito po yung COMELEC, COA, at Civil Service Commission. So, in this case po, si VP Sara ang issue natin. Para ma-impeach ang isang Vice President of the Philippines, kailangan ng 2/3 vote of all the members of the Senate. So, kung 24, kailangan maka-16. Sabi ng 16, guilty o convicted, sabihin natin, yung impeachable officer para matanggal sa pwesto. So, in this case, gaano ka-important ang presence ni Senator Bato? Uulitin ko, kung in the Philippines, 24 pa din ang divisor. Diba? Para tayo nagmamat dyan grade school. Kapag wala po sa Pilipinas, magiging 23 na lang. So ngayon, pwedeng maging bago ang computation. So ano ba ang 2/3 ng 23? Divide natin ngayon, di ba? Ang sagot po dyan ay 15.33. So magkakaroon po ng argument ngayon. Yung pong gansal, no, na 0.33, i-round down ba natin o round up? Kasi kung round up, 16 pa din ang kailangan mo out of 23 para ma-impeach yung impeachable officer. Pero kung i-argue natin na ibababa mo, kasi 0.33 lang, 15 lang ang kailangan para ma-impeach yung impeachable officer. Kaya matindi po talaga ang importance ng presence ni Senator Bato sa session or sa Pilipinas. Kasi kung wala sa Pilipinas, magkakaroon ng argument ngayon sa numero na tinatawag natin. So with that being said, kung gusto niyo pa ng maraming discussions like this, no, tungkol sa mga balita, current events, current news ng Pilipinas, syempre, i-comment niyo po yan sa comment section natin para malaman namin na gusto nyo. Mag-like din po kayo and i-share nyo po itong video natin. So with that being said, maraming salamat po. Ako ulit si Attorney Anselmo at magkita-kita po tayo sa next video natin.